Hello mga badat! Actually I can't help myself to make a video comment no, regarding with this recent viral video or vlog nitong isang influencer named Yobab. Well, this is regarding with her comment about the coffee shop in Iloilo na sabi niya is matabang daw, hindi daw masarap yung food and all. And okay lang naman yun sana, no? Pero with mura. And I saw the video, but for me, hindi siya yung typical na parang nagre-review ka ng food eh. It's just like, parang may mockery or something ganon. So, you know. So, being an Ilongga, like, very proud Ilongga ako, parang nasaktan ako sa mga kapwa ko Ilonggo, no, na may-ari ng business. Kasi, I think it's just only a small business eh. Hindi naman kasi siya like katulad ng mga malakihang coffee shop na may malaking pangalan talaga. So, hindi kasi natin alam, no, kung magbibigay tayo ng comments or review sa mga coffee shops or mga restaurant or anumang mga establishment, pero magbigay tayo ng review, siguro isipin din natin, no, kung yung review na yon is a constructive criticism or makakasira sa reputasyon ng business. Kasi what if like maliit na business lang yan, and hindi natin alam kung paano nila pinaghirapan yung business na yan para lumago. And then, with that kind of review lang, sisirain mo. 'Di ba? I know na lahat tayo entitled tayo sa sarili nating mga opinion. Kasi pwedeng sabihin ng ibang tao na, opinion ko to, bakit mo kinu-question, 'di ba? I know, alam ko 'yon. Pero kailangan with respect naman siguro pag nagbibigay tayo ng mga comments or reviews, 'di ba? We're not getting any younger, 'di ba? Lalo na yung mga influencer na may mga influencer din kasi talagang minsan entitled masyado, o may mga influencers na basta na lang, 'di ba? Makapagsabi ng ganito just for the clout, just for the content, 'di ba? Parang ang parang yawa, yudi po ha, 'di ba? Parang 'di ba mura ka din naman talaga. So, for me no, unsolicited advice for you, Yobab, langga, kung magkadto ka gani sa isa ka lugar, maghinay-hinay ka. Kay maayo na lang gani, waay ka ginlaas o gin lagas sa mga Ilonggo dito sa Iloilo sang Binangon. 'Di ba? Kami mga Ilonggo, malulo, magistorya, sweet kami magistorya. Pero pag kami na gani naakig, bantay ka lang. Kay malagsan ka gisang binakuko kung sang Binangon man. No? I know na talagang opinion yun ni Yoba, respetuhin natin yon. Pero also, kailangan with respect din naman sana. And without the mura, yun kasi talaga yung may mura pa na parang, I know, maybe it's just only an expression, yung mura na yon. Kasi usually sa mga, dito sa Manila, sa Tagalog, dito sa Katagalugan, usually minsan nagiging expression na lang nila yun eh. Kasi kahit sa amin din naman sa mga Ilonggo, yung mga yawa, mga ganun, linte, mga ganun, minsan naging expression na siya eh. Pero with the video kasi, para siyang, alam mo yung banas siya, inis siya, kasi, syempre, gumastos naman din naman siya ng pera, nagbayad siya doon, tapos hindi siya nasarapan. Well, oo, naiintindihan natin yon. Pero guys, let's help naman other establishment, yung mga maliliit. 'Di ba? Tapos, hindi natin alam kung paano nila iginapang yun para lumago. And this, actually, dalawa kasi ang magiging consequence nun eh. It's either sisikat yon kasi may mga curious people na tara nga puntahan nga natin yon kasi baka naman hindi talaga, baka naman masarap talaga, 'di ba? Try natin. Baka kasi iba-iba kasi tayo ng panlasa. So, dadami yung customer ngayon. Sisikat ngayon yon. Pero there's also a possibility na lalagapak talaga kasi base kasi sa ganun ni Yobab, hindi naman ganun, so huwag na lang tayo sa kabila, ganun. So, magiging ganun kasi, it's like a make or break kasi ang magiging mangyari doon. Pero, hindi natin alam, di ba?
So, kaya sana magiging careful, extra careful tayo sa mga gano'ng mga bagay. Okay? So, yun. Muna ako sa imo yoba, maghinay-hinayon mo ng baba mo, kay kung utod ta lang ka, natampaan ko na ginang baba mo. Oo, kung hindi ko kapugong, makumusan ko ginang baba mo in public, 'di ba? Kasi parang hindi talaga siya ano eh, like anyway, Iloilo is a city of love. So with some mga kapwa ko Ilonggo, siguro no, days ba dadaan ng mga araw, mapapatawad natin para mawawala na yung issue na yon, ganyan-ganyan. Because mas mananaig sa atin yung love. So siguro for now, medyo mainit tayo, ganyan-ganyan. Kasi ito nakaka-insulto naman talaga din sa ating mga Ilonggo. So siguro yun, medyo ano din, no, medyo pagdaan ng mga araw siguro mawawala din yun. And mas mananaig pa rin yung love because Iloilo is city of love. And yun, so at saka hindi ako naniniwala hindi siguro masarap yun. Kasi kung alam ko kasi aside sa from the Kapampangans, mga Ilonggo masarap din magluto. Nanay ko masarap naman din magluto. Lauoy, my God, masarap yun. Yung mga ibang luto namin na yung adobo na Ilonggo version na pinauga. 'Di ba? Kag kung yoba, kung nalasayan ka, no? Kay silip sabi mo matabang, tabang, lasay, hindi masarap. Unta, nangayo ka sang kalamay. Ikabalo ko damo kalamay dito sa Iloilo. Labi na sa Negros, damo dito sang kalamay kay may tubuhan. Basi ipapangos pa sa imong isa ka tubo para matamisan ka, 'di ba? So yun. And nakakasad lang kasi ganun yung ano. Pero I think this is just ang liit lang talaga ng problem na to, no? Para ano tayo. So for me, I don't have hatred, I don't have any ano, na ano lang ako, medyo nakaka-insult lang, medyo nakakababa lang ng loob, yung gano'n. Pero, siguro naman, yeah, you will learn your lesson. So, yun. Nakakatawa ka pa naman sa mga vlog mo, minsan nakakapanood din ako minsan ng vlog mo. Though I'm not following you, pero nakakapanood ako ng vlogs mo. Pero, yun. So, anyway, it's just only my comment, no, for my kapwa Ilonggo. So, basta kita mga Ilonggo, maginiusa lang kita, no? Kag, basta Ilongga, guwapa. Basta Ilonggo, isog. Diba? Thank you. Good night.